Natukoy na ang pagkakakilanlan ng Pilipinang natagpuang patay sa freezer sa abandonadong bahay sa Kuwait. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, siya si Joanna Daniela Demafilis, mula sa Sara, Iloilo. Nalaman ito sa pamamagitan ng DNA test sa kanyang fingerprint. Aalamin pa ng mga otoridad ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Makibalita tayo kay JP Soriano. Sa ulat ng Arab Times Kuwait, isang labi ng babae ang natagpuang nakalagay sa freezer ng isang abandonadong bahay sa Kuwait. Sa paunang imbestigasyon, mahigit isang taon na raw nasa loob ng freezer ang katawan. Pero ang mga umuupa sa bahay na mag-asawang Lebanese at Syrian, nakaalis na raw sa Kuwait noong 2016. Nakita rin sa loob ng bahay ang ID ng isang Pilipina, isang Pilipinang kasambahay na inuusisa ng mga investigador ang nagsabing ito ang Pilipinang kinikilala lamang na Joanna na tubong Iloilo. Sabi pa ng source ng GMA News, noon pa umano nagrereklamo ang biktima na binubugbog siya, hindi pinapakain at delayed din ang sahod. Ang mga ganito umanong insidente ang nais iwasan ni Pangulong Duterte, kaya niya pinasuspinde ang pagproseso ng Overseas Employment Certificate sa Kuwait. Dati na rin hiniling ng Embahada ng Kuwait na i-lift ang deployment suspension. Gayunman, hindi pa ito pinagbigyan ng dole hanggat hindi pa tapos ang investigasyon sa mga umano'y pagmamaltrato sa ilang OFW doon. Sa gitna nito, nakipagpulong sa Malacanang ang Kuwait Ambassador to the Philippines na si Saleh Ahmad Altwaik kay Pangulong Duterte. The meeting happened, but again, it was only a bilateral meeting. No one was allowed in the room. Okay. It's only the president that knows what he discussed. I can only surmise that the invitation was made during the bilateral meeting. Well, I guess Kuwait wants to assure the president that Philippine nationals are protected, no, in Kuwait. Problemado rin ang nasa 100 o higit pang Pilipinong nurse sa Saudi Arabia naman. Nakulong o kaya'y nanganganib silang makulong matapos magsampa ng reklamo ang Ministry of Health ng Saudi dahil umano sa falsified o pineking detalye ng local certificate of employment nila na ginawa raw ng kani-kanilang recruitment agencies. Ang nurse sa Jubail, Saudi Arabia na itago natin sa pangalang Fred, sabik na raw sanang umuwi sa Pilipinas dahil patapos na ang kanyang kontrata sa ospital. Pero ayon sa kanyang kapatid, pinigil ito ng kanyang employer nang malamang iniimbestigahan siya ng health minister ng Saudi. Nakita raw na forge o pineke ang years of experience niya bilang nurse sa Pilipinas. Kinulong ng 3 araw. And sabi pa nila is didetain ng 3 weeks. Umapila yung company na pwedeng ilabas ng 3 days. Sabi nila, hanggang di daw matatapos yung case niya, hindi siya makakauwi. Humingi na ng tulong ang mga Pinoy nurse sa Blas Ople Policy Center. Hindi alam ng nurses kung ano yung pinadala na documents. Okay. And may mga documents na na-uncover yung Saudi government through the data flow system na hindi naman talaga 3 years experience. Yung pagiging nurse nila? Yes. Hindi naman pala totoo. Ang naiipit yung nurses. Some have been arrested, others were deported. JP Soriano, GMA News.